hindi kakain. Hindi sila kakain until sunset. Wawajaba aidan al-qada. Kailangan nila bayaran ang araw na yan sa ibang araw. It means if hindi equivalent sila ay fasting kahit sila ay hindi kumain, kailangan nila bayaran sa ibang araw. Yung mga example doon sa gaya ng mga haid, yung mga babae, may dalaw. Sa after Fajr, may dalaw pa sila. Mga 10 a.m. or 11 a.m. na alis, nagiging tahir na sila or nagiging nawala na yung dalaw nila. Automatically, pasok sila doon sa ayat ng Allah, kutiba alaykumus siyam. Wajib, mandatory sa kanilang mag-imsak, hindi kakain until sunset, at saka kailangan nila bayaran ng adlaw na yan, araw na yan after Ramadan or sa ibang araw. Pati yung mga nufasa, yung mga after nanganak, tahurata, wa musafirun kadima muftiran. Pati yung musafir, yung travel, nag-travel, during travel, during travel, sabi natin from Saudi, hindi siya fasting. Hindi siya fasting. Pagpasok niya sa Qatar ng 7 a.m., sabihin natin, kung sa Saudi pa siya, considered pa siya ay musafir. Pagpasok niya dito, hindi na siya musafir, hindi na siya traveler. So, wajib sa kanya yung wajib sa kanya mag-imsak, mag-fasting, at saka babayaran niya sa ibang araw. Sa ibang araw. Waman aftara likibarin aw maradin la yurja bur'uhu at amad kulli yawmin miskinan. Likulli yawmin miskinan. Sabi niya, kung sino yung nag-iftar, it means hindi nag-fasting dahil siya ay matanda na o dahil may sakit siya la yurja bur'uhu, hindi, parang wala ng pag-asa na magamot pa ang sakit niya, at ama kulli yawmin miskinan, magpakain siya everyday ng miskin, ng mahirap. So yung explanation niya, taqaddama annahu idza dakhala shahru Ramadan wajaba as-sawmu ala kulli muslimin mukallafin qadir. Nauna na sabi niya, nabanggit natin, kapag pumasok na ang buwan ng Ramadan, mandatory ang fasting sa mga Muslim, akil balig at saka qadir. Doon sa kalimat na or words na may kakayanan, sabi na yakhruju bihi ghairul qadir. Makalabas doon yung mga walang kakayanan, wa huwa ala naw'ain, dalawa yung mga walang kakayanan. Al-awwal, yung una, ghairu qadirin, yurja zawalul mani'i anhu fil mustaqbal. Hindi nila kayang mag-fasting on time, pero dahil sa mga sakit, pero sa future pwede mawala yung rason kung bakit sila hindi maka-fasting ngayon. Fahada yuftiru fil waqtil hadir, hindi sila magpa-fasting ngayon. Wayaqdi idza zala uzruhu min ayyamin ukhra. Kailangan nila babayaran sa ibang araw kapag nawala na doon yung rason kung bakit hindi sila makapasting. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kung sino, sabi niya, yung may sakit sa inyo or siya ay may nagta-travel, fa'iddatun min ayyamin ukhra, it means magpa-fasting siya sa ibang araw. Fa'abaha lil musafiri walil maridi ay yuftira min Ramadan. Pwede mubah sa mga sila magta-travel at saka may mga sakit na hindi mag-fasting sa buwan ng Ramadan. Wa ayyaqdiya badala ma aftarahu min ayyamin ukhra. Pero babayaran nila ang fasting na yun, ang araw na yun sa ibang araw after ng Ramadan. After ng Ramadan. I think okay na. 5:30. Wala ba? 10 minutes. 10:30 na?
Minutes pa. So, okay, 5 minutes. وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْءُهُ أَطْعَمَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا Man la yaqdiru ala siyam, kung sino ang walang kakayanan mag-fasting, hadiran ngayon, on time, this time, wala yurja zawalul mani'i anhu fil mustaqbal. Wala nang pag-asa na mawala ang rason, ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-fasting ngayon. Wahada kal kabiril harim, kaya ng mga yung mga matanda na fal kibaru la yurja zawaluhu, kasi sabi niya yung katandaan hindi na siya mawawala, yan ay pang forever na. Wa kadhalika al maridu maradan muzminan la yurja lahu shifa. Wa kadhalika demikian or as well yung mga may sakit na maradan muzminan. Maradan muzmin is mga chronic sakit na wala nang pag-asa na magamot. Fahada la yuntazaru minhul qada. Sila ay hindi magkakada. Wala kang hintay na magkada sila. Fayajibu alayhi ay yuqaddiman fidyata badala siyam. Wajib sa kanila ang magbigay ng fidya, fidya alternative doon sa fasting. Ano ang fidya nila? Wahya it'amu miskinin an kulli yawmin bimiqdari nisfis sa. Magpapakain sila ng miskin sa araw, every day, estimate doon sa half kilo. Half kilo. No, not kilo. Nisfus sa, ang isang sa 2 kilo. So, 1 kilo. 1 kilo. Kilo wanis ang kulli yawmin. Pero sinabi dito, sabi niya 1 kilo at saka half. 1 kilo in half. Ay, ano? 1 and a half kilo, every day. So, share, sa isang tao yun. Isang tao. Isang araw. Bali, depende kung ilang tao makakain nun. Isang tao lang pagkainin niya, pero yan ang estimate. Sa kalahati, kilo. Isang kalahati, 1 kilo at saka kalahati, mga bigas kanyan. Pero yung takdir, sabi niya ito ay atakin ihtiyatan to, yung isang sa 2 kilo, equivalent. So, nisfus sa, half ng sa, it means 1 kilo. Pero ihtiyatan, gawin mo 1.5 kilo. Ikaw ni Ta'ala, wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa. Ay la yastati'una siyam likibarin aw maradin muzminin fahada yukhriju anis siyami iqama miskinin an kulli yawmin. Sino magtatanong? May online kasi may tanong din na. So, inshallah, mahaba-haba pa to, so i-continue natin bukas o Thursday, inshallah. Sino may mga tanong dyan? Yun lang may yung online. Yun yung nagtatanong. Bago yun. Siya, pagka na-means yung bata, ay yung babae. Yung babae, inabutan siya na-means ng malapit na mag-iftar. Malapit ng ida, dumating ng mens, yung dalaw, automatically makakalabas siya sa khitab, tinatawag. Hindi na siya, kapag dumating ang dalaw sa kanya, yung origin, kasali siya doon sa ayat ng Allah, kutiba alaykumus siyam, mandatory sa inyo or nawajib sa inyo ang siyam. Once dumating ang dalaw, automatically makalabas siya doon. So, hindi considered ang fasting niya on that day. So, magiging siya? Cancel na. Maka-cancel. Kailangan niya bayaran sa ibang araw. So, yung sinabi mo kanina na katapos yung means niya sa araw. So, mula nung natapos sa araw na yun, sa oras na yun, hindi na siya kakain. Papasok na siya doon sa kitab. Papasok siya doon sa ayat ng Allah,
Anong sabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Mawajib na sa inyo ang siyam. It means magpa-fasting. Pasok na siya doon sa siyam, sa ayat na yon. It means wajib na sa kanya mag-fasting. Pero hindi counted yung araw na yon kasi hindi siya naka-fasting starting ng Ba'dal Fajr, pagkatapos ng Fajr. So sabi natin naka-fasting siya ng half day, hindi siya fasting half day. So hindi siya considered. So kung hindi niya gagawin yung sin, magkakasala siya. Magkakasala siya kasi sabi niya wajib, mandatory na sa kanya ang mag-imsak, mag-fasting. Kasi yung ahkam, yung hatol ng wajib, kapag hindi mo ginawa, ikaw ay magkakasalanan. Pero kung ginawa mo, ikaw ay may rewards. Yung babae, yung na yun, may rewards siya, pero hindi reward ng fasting. Hindi reward ng fasting na Ramadan. Kasi hindi siya fasting. Pero nagkaroon siya ng reward dahil ginawa niya ang ayat na nag-fasting siya. Pero hindi siya counted as fasting as Ramadan. Ibig sabihin, magkakasala pagka... Yung tanong pala ni Kaziya po kahapon tungkol sa gamot, yung gamot is nakakasira ng fasting. Pero yung mabuti is pahintayin mo na lang sa iftar. Mag-inom ka ng gamot during iftar. Pero kung hindi talaga na hindi mo kaya i-delay, kailangan mo uminom ng gamot, sabi natin sa araw ng fasting ng Ramadan. So yung fasting mo is masisira, kailangan mo bayaran after ng Ramadan. Lahat ng mga gamot. At saka mga injection, maliban sa mga injection na nagbibigay ng lakas, parang yan? Supplement. Oo, supplement. Okay, alhamdulillah. Buka na? Oo, conquest na tayo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.